Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, latest news. Nako, heto umamin na, PBBM nagsalita na, nilaglag tamba, yan, binago ng Kongreso at Senado. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Sinabi ni Pangulong Marcos, speech niya po to nung pinirmahan niya. No? Speech niya po to. Sabi po, nakikinig po kami sa inyo. Sabi ni Pangulong Marcos, salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget. To sambayan ng Pilipino, nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilatis sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinumite ng Kongreso sa President's proposed budget. Okay, President Bongbong Marcos. Nakikinig po kayo talaga. Ha? Nakikinig kayo? Mr. President, sa Pero ang sabi niya po no, doon sa about sa subsidy ng government sa PhilHealth, sabi niya with or without subsidy, ganun pa rin po ang magiging benepisyo ng bawat miyembro ng PhilHealth, no, ng bawat isang Pilipino. So, pero nakikinig po. Ang tanong, ano nga po ba ang hinanain, no, ng isang Pilipino patungkol po dito sa PhilHealth? Ngayon, kung nakikinig ka po, Mr. President, sa sambayan ng Pilipino, so sinasabi mo kanina, di ba? Malamang you will do something, no? Patungkol po dyan sa PhilHealth subsidy na yan. Oh. Pero ang sinasabi nyo po, with or without subsidy, ganun pa rin po ang benepisyo. Pero, mga kababayan, iba pa rin po Iba pa rin po kapag meron, di ba? Kung nung wala, ganun pa rin ang benepisyo. Paano pa kaya ngayon na walang subsidy? Di ba? Sa mga sinasabi ng inyong national budget ng mga Pilipino, ito pa sinabi niya, yung isinumite raw niya, umamin din yung isinumite niya raw na budget, na gusto niya sanang budget, ay binago ng pinsan niya at ng mga senador. No? At binago yan, hindi po dun sa normal na committee. Binago po yan sa BICAM. Yung wala pong video, wala pong nakakaalam, yung sila lang po, yung mga piling congressman at piling senador lang. Pero ang tanong mga kababayan, kung naniniwala ka ba, 'di ba? Dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Ha? Para kasing mga kababayan, no, ang lumalabas dito parang biktima pa. Parang naging biktima patuloy dito si President Bongbong Marcos Jr. ng Senado at Kongreso. Sapagkat ang sinasabi niya, binago ng Kongreso at Senado yung kanyang proposed budget. So ang tanong nga lang natin mga kababayan, kung hindi ba talaga niya alam yung ginagawa ni Tambaluslos at ng Senado diyan sa budget na yan, no? Ako, ito personal opinion po ito mga kababayan, at malamang hindi po tayo parehas ng opinion, pero para sa akin po hindi po ako naniniwala. Doubtful po ako na hindi niya alam yung nangyayari, no? Dahil magpinsan nga po sila ni Speaker Martin Romualdez.
So napaka-imposible naman kung hindi sila mag-uusap muna about dyan sa mga budget na yan, di ba? Siyempre kung ako po ang pinsan ng presidente at ako ang Speaker of the House, no? Tatanungin ko rin muna siya. Siya kasi ang presidente, no? Bago ko ito yan sa sa iba, sa'yo muna kasi presidente ka eh. Di ba? Yan ay opinion ko lang mga kababayan. I mean, siguro, drama na naman po nila ito. Drama na naman po ito para parang naghuhugas kamay sila, no? Dito sa kasi nabuko po. No? Nabuko po yung 2025 national budget natin. Nabisto agad. So ngayon, kanya-kanya po silang hugas kamay. Ops, teka lang, wala akong dyan Wala akong kinalaman dyan. Kasi kayo naman ang gumawa. Parang ganun po ang lumalabas, no? Naguhugas kamay. Anong patunay mo, boss? Na ano po yung patutunayan ko? Huwag ka mainip. Ito po yun. Okay. Nakikinig ba talaga kayo sa mga sambayanan? Sabi nga po, sambayanan. Ang alam po namin, ang inaangal po ng mga umaangal, no, ay ang mga sumusunod. Una, zero budget. Siniro po ng Quadcom, BICAM. Siniro po ng BICAM yung budget ng PhilHealth. Wala pong binigay ang national government na budget sa PhilHealth ngayong 2025. Yan po ang pinakamarami pong angal na natanggap mo. Paano pong hindi magiging pinakamaraming magrereklamo dyan mga kababayan, no? Halos yata lahat ng manggagawa dito sa Pilipinas ay naghuhulog, nagko-contribute every month. Diyan po sa PhilHealth. Kaya yan talaga ang pinaka-concern, no? Ng most of the Filipinos who are working, mga kababayan, kahit hindi working diba? Yung mga ordinaryong Pilipino pag nagkasakit, diba? May PhilHealth din Pero kung nakikinig, sabi ko nakikinig pero parang hindi yata. Mula sa mamamayan, Mr. President, baka nakakalimutan nyo. Ngayon, kung talagang nakikinig kayo, no? Kung talagang kayo ay nakikinig sa mamamayan, bakit zero pa rin ang budget ng PhilHealth? Ikalawa, nagkaltas po ay yung AKAP po. No? Yan po ang isa sa inaangal. Lahat po nag-aakusa sa AKAP na ito ay gagamitin lang ng mga politiko para sa kanilang ito po angal Pero ito naman sa AKAP naman mga kababayan, no? Yung magrereklamo lang po dito siguro yung mga concern about sa mga taxes nila. Pero doon po sa mga tambay, nako, mahirap po umangal dito. Sinasabi pa nga po nila tama lang yan, no? Sa panahon lang tayo ni President Bongbong Marcos Jr. Nakatikim ng ganito. Kaliwat ka ng ayuda sa panahon po ni former President Duterte. No? Nagka-ayuda noon, pandemic lang. Eto, kahit walang pandemic, may ayuda. Diba? Mga swerte kayo. Yung mga tambay po, hindi po umaangal dyan sa AKAP. Yung umaangal po, yung mga may trabaho. No? Nagtatrabaho po sila para makabayad ng tax. Pero, ayan, may pero, syempre. Pero, hindi po naililista. Meron naman mga nagtatrabaho at naililista rin. Diba? Pero meron talaga tayong mga kababayan na hindi po talaga nakatanggap ng ni isang ayuda pero sila po ay manggagawa at nagbabayad po ng tax monthly. Yan po ang magrereklamo. Pero yung mga tambay po, nako, mahirap pong magreklamo yan. Paborito nga po nila yan Hindi po ko sinasabi na ganito talaga nila ginagamit. Sabi nyo, nakikinig kayo Ito po yung inaangal ng mga tao. Ayaw namin ng AKAP dahil yan ay paniniwala ng marami na yan ay gagamitin sa 2025 election. Kung nakikinig kayo, bakit nariyan pa rin yung AKAP?
bakit yung mga kinaltasan ng budget katulad ng DepEd, yun pong pagbili ng mga computer ng DepEd para sa mga bata. Bakit yung retirement ng AFP at AFP modernization ay kinaltasan? Inapprove nyo. Inapprove ninyo yung pagkaltas sa budget ng DepEd. Inapprove ninyo yung pagdoble ng budget ng House of Representatives. Pagdadagdag ng budget dito sa Senado. Bakit po kung pinagtatanggol ninyo yung ayuda, yung pinakamatinong ayuda, ibig sabihin po ng pinakamatino, may batas. No? May batas po diyan sa ayuda. Yung purpose. Bakit po nyo pinakaltasan ng bilyon-bilyon? Pumayag kayo, pinirmahan nyo. O kaya po, punong-puno po ng panlilin lang to. Di ba? Huwag po tayo maglinlangan na kayo'y nakinig. Kaya nyo po may binito kayo, dalawa lang. Nakinig kayo sa inyong ES dahil alam niya na sasampahan kayo ng reklamong paglabag sa konstitusyon. Kaya kailangan laging mas mataas. In-adjust nyo lang yung budget ng DPWH. Kaya nyo binito yung budget ng DPWH para hindi kayo lumabag. So ang pinoproteksyonan ninyo, yung sarili ninyo, Mr. President. Kasi malinaw po yun eh. The highest budgetary, yung dapat ayon sa konstitusyon, pinakamataas ang edukasyon. Eh nakita ng lahat ng tao, pinakamataas DPWH. So in-adjust lang ninyo, yun po yun. Yung isang binito nyo, wala pong budget yun. No? Wala pa pong Kung baga mga kababayan, talagang hindi po sila nakinig sa taong bayan. No? Ang ginawa po nila ay inayos lang nila para hindi sila makasuhan. Di ba? Mukhang ang lumalabas kasi mga karubi natin, di ba? Parang pumapanig po sila sa taong bayan. Pero dahil nga po sa social media, no, lumalabas ang katotohanan. Ginawa nyo po yan dahil mas malaki ang budget po ng DPWH kesa po sa Department of Education. Wherein, sinasabi po dito sa batas na ito na dapat mas mataas o mas malaki sa anumang departamento ng ating gobyerno ang budget ng Department of Education. Pero magkano lang ba? Binawasan pa nga yung Department of Education eh, di ba? Kaya ngayon, hindi po talaga dapat ito veto, mga karibin natin, no? Hindi po ito veto. Inayos lang talaga nila eh. Kasi malilintikan po sila kapag hindi nila inayos yan, no? Inayos nyo lang po yung batas na yan, yung budget na yan. Yung mga, budget na pera yun. Dahil yun po ang program. Yan yung sinasabi natin na hindi importante yung binito nyo. Yung akap na inaangalan ng mga tao, nariyan pa rin. Eto, halimbawa po to. Niloloko tayo ng mga to eh. Magdadagdag po ngayon, 2025, starting January 1. Dadagdagan po yung premium ng SSS. Ako po, hindi po ako miyembro ng SSS na. No? Pero, ang sinisisi po ng mga to, si Marcos po, yung under po ni Pangulong Marcos, magdadagdag po ng SSS premium. No? Sino po Pangulo ngayon? Si Marcos. Sino po ang sinisisi nila? Yan daw po ay batas na pinirmahan ni Duterte. Alam ninyo, kung pwede pong ipatigil ni Marcos, yan yung problema sa mga to eh. Pagbatas po ay pag masama po epekto sa mamamayan, katulad niyan, SSS, magdadagdag ng premium. Ibig sabihin, magdadagdag kayo ng hulog, kayong mga miyembro ng SS. Pag alam ng mga nila na tututulan ng mamamayan, isisisi kay Duterte. Sino po ba ang presidente ngayon? Si Marcos. So sa tingin ninyo, walang kapangyarihan si Marcos na isuspend yan? Meron po. Dahil gusto niyang itaas, itataas niya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa.
nung si Duterte ang presidente. Ayan. Eto po, balita to noon. Rodrigo Duterte was able to suspend the Social Security System contribution rate increase during COVID-19 pandemic through Republic Act 11548. The law allowed the president to suspend the 1% increase in contribution rates for the duration of state of calamity. Oh, di ba? Oh, ano pa? The SSS contribution rate was scheduled to increase 13 to 14% in 2023 and 15% in 2025. However, the president was able to suspend the increase due to pandemic. The Social Security Act enacted in 2019 gave the Social Security Commission the power to gradually increase the SSS contribution rates every 2 years. O yan po. So pwede pala kung gusto ng Pangulo. Ibig sabihin mga kabayan, in-stop na po yan ni dating Pangulong Duterte, no? Ngayon, dahil nandyan na yan, nandyan na, nakaumang na yan, no? At nakita nila, nasilip nila, uy, pwede itong pagkapiraan, pwede tayong kumita dito kahit papano. O ang sisi naman ng taong bayan, hindi sa atin, kasi nandyan na yan eh. In-stop lang ni Pangulong Duterte dahil ng pandemic, no? O. Sige. Go na yan. At least, hindi naman tayo masisisi. Pag sinisi tayo, meron tayong maihaharap na rason. Hindi naman kami yan eh. Hindi naman kami sa Duterte yan eh. Pero in-stop na po yan. Due pandemic. Di ba? Dahil wala na nga pandemic, may rason na naman sila para i-continue. Magalit mo ng tao, hindi na sila masisisi dahil kay Duterte yan eh. Pero in-stop na. Di ba? Bakit yung pinagpatuloy kung kay Pangulong Duterte yan? Gumawa kayo ng sarili yung batas, i-stop nyo na yan. Total, ayaw nyo naman sa mga Duterte, di ba? I-stop nyo muna yung batas na yan. Or dismiss na yan, abolish ng batas na yan. Eto, gawa kayo ng batas na talagang sa inyo. Di ba? Na kayo talaga ang masisisi. Huwag niyong isisi sa iba. Naku naman, kayo ang kumikita, sisisi niyo sa iba. Gagawa lang po ng mga batas. Di ba? Magkakaltas, dadagdagan ng kaltas eh. Kung gusto po ng Pangulo, pwede niya pong ipasuspend. Kaya wag niyo pong sisisihin si Duterte. Kasi si Duterte, pinasuspend niya. Ngayon, Pangulo na iba na, hindi pinasuspend. Pwede nga nilang baguhin yung batas eh. Ang dami nga nilang pwedeng gawin eh. Yan yung problema sa atin eh. Alam ninyo magagalit yung mga tao, isisisi ninyo. Isisisi nyo kay Duterte. Di wag ipatupad ni Marcos. Ang dami niyang congressman, ang dami niyang senador, sabihin lang niya, pwede ba isuspend nyo muna at walang pera mga tao? Pwede ba yon? Pwede. Kaya nga may Senate at Congress eh. Kaya wag po kayong sisi ng sisi. Yan yung problema sa inyo eh. Di ba? Ngayon, sige, pag-usapan natin yung dapat tinuloy. Hindi ba maganda yung build ni Tatay Digong? Total, gusto ninyo yung mga ganyan, yung hindi tinutuloy. Kayo po tatanungin ko, di ba maganda yung build? Wag na yung build kasi malaki yun eh. Yun na lang pong may pondo na, may magpopondo na, meron na pong plano, meron na po, ipapollow up na lang. Yung pong Mindanao Railways, hindi po ba maganda yun? Maganda po yun para sa mga taga Mindanao. Hindi lang po para sa taga Mindanao. Overall po para sa Pilipinas. Bakit hindi po pinatuloy ni Marcos kung maganda? Kasi nga, magiging credit po yun kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Ayaw po nilang nakikredit yung mga ginagawa or mga ginawa, no? Ni dating Pangulong Duterte. Gusto nila, like, for example, yung Pangil Bridge, di ba? Duterte pa yon, pero sa kanila natapos. So, credit nila sa sarili nila. So, yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko
magnanakaw na tao.